pwede na siyang ma-isyuhan ng sampina ng komite at kung hindi siya magsipot, hindi siya sisipot, then kuha na siya, ma-cite in contempt at warrants will be issued by the Senate laban sa kanya. So, may warrant na siya kung hindi pa siya malabasan ng warrant sa korte, depende sa kaso na pinail ng DOJ sa kanya, ay meron na siya isang warrant galing dito sa Senado. Maganda yun. Maganda yun na nag-resign siya para wala na. Hindi na siya covered ng interparliamentary courtesy. Ito pong si Congressman Zaldico na napangalanan po dyan sa investigasyon po niyo sa Senado ay nag-resign po ngayong araw, no, sa pagka-congressman. At sa isang panayam din po ngayong araw, sinabi po ni Justice Secretary Boy Rebulla na hindi po nila inaasahan, no, na makakauwi ng Pilipinas itong si Zaldico. Marami po sa netizens na nasasabi na ganun lang pala kabilis, takasan po yung accountability sa issue po ng flood control anomaly. Mag-resign lang, ayos na. Hindi pa rin. Maganda nga yun at nag-resign siya at wala na siyang interparliamentary courtesy. Hindi na niya ma-enjoy yan. So pwede na siyang ma-isyuhan ng sampina ng komite at kung hindi siya magsipot, hindi siya sisipot, then kuha na siya, ma-cite in contempt at warrants will be issued by the Senate laban sa kanya. So, may warrant na siya kung hindi pa siya malabasan ng warrant sa korte, depende sa kaso na pinail ng DOJ sa kanya, ay meron na siya isang warrant galing dito sa Senado. Maganda yun. Maganda yun na nag-resign siya para wala na. Hindi na siya covered ng interparliamentary courtesy. Tapos pupunta po siya sa bansa na wala tayong extradition treaty. May nagsabi, Portugal daw, Senator. Kung seryoso ang ating gobyerno, kahit saan siya magtago, kung seryoso ang ating gobyerno, hanapan lang ng paraan yan na maibalik yan dito sa Pilipinas. Kung seryoso. Opo. Pero tingin niyo, sir, seryoso o hindi? Kasi kung ibang personalidad ang na-involve, halimbawa, FPRD, kay bilis po ng proseso at na-apply po doon yung sinabi ng inyo pong colleague na si Senator Tulfo that sometimes you need to bend the law. Kay Pastor naman, sir, napakabilis po ng paggalaw ng batas, no? Laban sa mga nakikita natin na walang kalaban-laban sa government apparatus. Pero itong nangyayari ngayon kay Congressman Zaldico, both Congress and Senate investigation, siya po ang tinuturo. Aba, parang walang resulta, Senador. Well, it remains to be seen yung sinseridad ng ating gobyerno na papanagutin si Zaldico. Kasi pag makauwi dito sa Zaldico, siguradong madadamay diyan yung kanyang boss, na yung kanyang speaker niya nung panahon niya. Kung speaker na si Speaker Martin Romualdez. At kung madamay si Martin Romualdez, saan ba si Romualdez kumukuha ng lakas ng loob para gano'n siya katapang, no? Gano'n siya ka feeling mighty, strong and mighty. Saan siya kumukuha ng lakas? Kundi sa pinsan niya. So, ititingnan natin kung gaano kasinsiro ang ating gobyerno na hahabulin yung accountability nito ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Opo, sir, nasa Senado po kami kanina, no? At napaka saya ng kahit mga Senate staff, no? Nagpapapicture kay VP Sara Duterte. Nagkaroon din po ng all-member caucus kanina. Baka meron po kayong gustong ikwento, sir, sa inyo pong mga meetings kaninang hapon. Wala lang naman yun. Meet and greet lang kay Sara doon sa after ng baka nagtatanong yung mga tao bakit nandoon si BP Sara sa gallery kanina. Nagkuhan po siya. Nag-budget hearing po sa sa pundo ng Office of the Vice President. Tapos nang hearing ay nakikain siya doon sa isa sa opisina ng mga senador at yun na.
Pagkatapos noon, nanood na lang siya doon sa gallery nung nag-deliver si Senator Chis Escudero ng kanyang privilege speech. Gaano kalaking show of support si VP Sara sa inyo na minority kanina no sa sesyon dahil alam mo naman sir, bagamat minority kayo dyan sa Senate, para naman kay VP, kayo daw ang majority of the people. Well, malaking bagay yun, no? Malaking bagay yun. Lalong-lalo na doon sa mga kasamahan namin sa minority na medyo bugbog sarado ngayon. Mm. Malaking bagay yun na nakita si BP Sara. Opo, alam mo naman na Senator, mukhang purong sasabong pa biya, no? Dehado ang laban. Dehado. Oo, dehado. Dihado. Oo. Pero Sen, ano pang mga inaasahan nating collab ninyo with the Vice President in the coming days ahead? Inaasahan po ba natin na mas marami pang activities no na pagsasamahan ng minority ng Senate at ng ikalawang Pangulo? Dahil alam mo naman, Senador, by February, alam mo na ang mangyayari. May magpa-file na naman ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Hindi pa sila mahiya. Ulitin nila yun. Busy tayo dito sa mga trilyones na nawawala. Tapos yung cleared sa kuha na 125 million, ulitin na naman nila. Gagawin nilang ground for impeachment. Kaulaw ba naman hindi ba nakakahiya yung gano'n? Mm. Nakakahiya naman siguro. Pero sige lang, be that as it may, karapatan nila yan kung mag-repile sila. At tingnan natin kung makalusot doon sa House ngayon, with the present situation ng House, kung ipapalusot pa rin nila, kung ipalusot nila, pagdating sa Senado, hintayin namin kung makarating sa Senado. Opo, sir, may bala ako dito tayo kay dating Pangulong Duterte. Meron pong balita, Senador, na nakuyapan daw, no? Si FPRD sa loob ng kanyang detention facility. Worse, ay hindi po ito agad na ikikwento in real time sa immediate family ng dating Pangulo ng Pilipinas. Meron din nagsasabi, sir, na mukhang yung welfare check na isinasagawa ng ating pamahalaan ang nagpupunta daw mismo sa selda ng FPRD ay itong si dating Senador Antonio Trillanes. Yan din ang pagkaalam ni Congressman Pulong Duterte. Ano masasabi mo dito, sir? Well, God forbids, no? God forbids kung totoo yung balita na yan, pinapasok siya in the pretense na kasama siya, no? Membro. Falsely, nag-assume siya ng personalidad as membro ng Philippine Embassy na nag-conduct ng consular visit sa dating Pangulong Duterte. Hindi ko ma-imagine kung pinapasok siya doon at meron siyang ginawang hindi maganda kay Pangulong Duterte. Kahit na hindi physically, kahit na imak lang niya yung Pangulong Duterte doon sa loob. Pakaulawan, ipapahiya lang. God forbids, hindi sana nangyari yun kung nakapasok man siya. Tsaka, alam mo naman, Senador, hindi patas ang laban kung mano ang pag-uusapan. Dahil alam mo, matanda na si FPRD. Ano pang malay niya sa mas bata na si dating Senador Trillanes, kung tutusin. Ay, oo. Matanda niyo si President Duterte at very weak na kung meron man silang ginawa doon na hindi maganda. As I have said, God forbids at mananagot ang dapat mananagot kung totoo yan mangyari yan.